Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan. Welcome po muli sa Kape at Balita dito sa Radyo Pilipino UK. Si BBM, ipinagmalaki mga kaibigan, ipinagmayabang ang magandang performance daw ng kanyang gobyerno. Particularly mga kaibigan, ang mabilis daw na paglago ng ekonomiya ng bansa. At ito ang itinuturing na siyang pinakamabilis sa Asia. Ganon? Ano hong naging basehan niya, no? BBM kaya sabihin ho niya ito. Sana magpakita siya ng ebidensya, maglatag siya ng proof na totoo itong mga pinagsasabi niya. Hindi kaya pilit lang ho niyang kinukuha ang suporta ng taong bayan para sa kanyang mga kandidato. Dahil malapit na po yung eleksyon, kailangan maglatag siya ng kung ano-ano na issue na hindi naman kapanipaniwala. Mga kaibigan? Kung talagang lumago ang ekonomiya ng Pilipinas, wala na sanang umaalis at lumalabas pa ng bansa at makipagsapalaran sa mga ibayong o mga bansa sa ibayong dagat para magtrabaho mga kaibigan. Pero hindi ho Ano ba yung barometro at sukatan na lumago ang ekonomiya? Yun bang halos hindi mabili ng taong bayan, ordinaryong mamamayan yung kanilang pangunahing mga pangangailangan? Katulad ho ng bigas. Binaba nyo nga yung presyo ng bigas. Artificial naman na pagbaba yung ginawa ninyo dahil sinubsidize ng gobyerno. Ito pa ang siste. Hindi naman lahat ng lugar sa Pilipinas bebentahan nyo ng ganyang murang bigas, kundi yung mga piling lugar lamang katulad ng Visayas. Dahil nga sa botrich ang Visayas, kaya political ploy lahat ito. Nakatulad po ng sinabi ni BP Sara mga kaibigan, halata ko naman kasi yung timing, di ba? Ang pagmamayabang na ito o pagbubuhat ng sariling bangko ni Pangulong BBM mga kaibigan ay ginawa niya sa kampanya ng alyansa para po sa bagong Pilipinas. Diyan po naman sa bahagi ng Batangas mga kaibigan, Sinabi ng Pangulo na hindi ito magagawa kundi dahil sa umano'y pakikipagtulungan, talento, dedikasyon at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino. Tama ba ito? Kung talagang gusto mong mahalin ng taong bayan ang iyong gobyerno o yung ating bansa, bigyan mo sila ng trabaho, Mr. President. Hindi yung bigay kayo ng bigay ng ayuda na pansamantala lamang. Band-aid solution, ika nga. Pinagyabang pa nito na ikinokonsidera daw ng mga ibang karatig bansa na itunuturing na ang Pilipinas ay one of the fastest growing economies in Asia. Naku po. Ilatag nyo, Mr. President, yung mga ebidensya ninyo na tama nga itong pinagsasabi nyo. Otherwise, madidismaya ang taong bayan. Hindi kasi nila nararamdaman kapag umaangat ang ekonomiya ng isang bansa, dapat maramdaman ng mga nandun sa mga laylayan ng lipunan. Doon dapat nagsisimula na maramdaman yung ipinagmamalaki mong pag-angat, paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pinagmayabang pa ng Pangulo, ang paglagong ito, ang paglagong ito ayon sa Presidente ay nagbigay daw ng magandang epekto sa buhay ng maraming Pilipino. Hindi nga
Anong magandang buhay sa bawat Pilipino? Hindi nga eh. Ikaw naman, Mr. President, ipinangangalandakan mo, ipinagmamayabang mo, hindi nga eh. Wala nga ramdamang pagganda sa buhay ng mga Pilipino, ipipilit mo pa eh. Sinabi pa nito na natalo ng Pilipinas ang malalaki at mayayamang bansa dahil sa paglago ng ekonomiya. Hindi nga eh. Nakakatawa talaga itong Pangulo nyo. Kaya patuloy na magtatrabaho at mas lalong magsumikap umano upang mapanatili ang magandang kalagayan ng ekonomiya. Hindi nga magandang lagayan ng ekonomiya ng Pilipinas eh. Kung maraming investors dyan, sige, maniniwala ako na maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Isinimulan nyo kasi yung politika eh. Masyadong politika, masyadong hati ang mga tao. Walang political stability ang Pilipinas. Kaya kung ikaw ay investor, kung ako ang investor, doon ako maglalagak ng negosyo ko doon sa bansang tahimik. Hindi katulad dyan na sa Pilipinas na hating-hati ang tao. Dahil sino bang unang gumawa nito? Ikaw. Yung mga bataan mo, si Boyeng Remulla. Ay, nako. Natalo daw ng Pilipinas ang ibang mayayamang bansa. Nako, tumigil ka nga dyan, Ginoong Pangulo, Mr. President. Sinabi pa nito na hindi daw nangyari ito dahil sa kanya. Nangyari daw ito dahil sa husay ng Pilipino, dahil ang galing ng Pilipino, dahil malaki ang pusong pagmamahal sa bansa ng Pilipinas sa ating mga mamamayan. Hindi naman kapanipaniwala itong itong sinasabi mo, Mr. President. Kaya itong mga nagsusulat nito sa mga dyaryo, nagsasayang lang kayo ng espasyo ng inyong mga dyaryo. Hindi naman totoo yung mga sinasabi niya eh. Anong paglago ng ekonomiya ang sinasabi niya? Kamakailan nga lang, yung pinakahuling survey, tumaas yung porsyento na nagsasabing mahirap sila. Hindi mabili yung pangunahing bilihin o yung pangunahing pangangailangan nila sa isang household, mga kaibigan. By the way, mga kaibigan, nagpakita naman ng parang katraidoran ang kasalukuyang administrasyon dahil katulad ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isinubo sa ICC, pinabayaan, parang ganito rin ang ginawa na ngayon kay Congresswoman Camille Villar, mga kaibigan, dahil napapabalita na magkawatak-watak na yung alyansa, di ba? Hindi na niya binanggit yung pangalan ni Camille Villar doon sa alyansa campaign dyan sa Batangas kahapon, mga kaibigan. At sinasabing ang dahilan nito yung pag-endorso ni BP Inday Sara kay Camille Villar at gayon din kay Senadora Amy Marcos. Isa pa dito ay yung sinasabing ipinag-utos niya ang pag-imbestiga sa Prime Waters na maraming issue na pag-aari naman ng mga Villar. Ganyan lang kadali Isinama mo sa line-up ng alyansa. Ilang buwan din kayo magkakasama and then bandang huli, ganun na lang. Mayroon talagang history ng katraidoran, yung walang utang na loob. Ganyan lang kadali. Matindi talaga. Sa mga kaibigan nga natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, baka pwede po kayong mag-subscribe kahit isa lang, mga kaibigan. Masaya na po tayo roon. Mula po dito sa lungsod ng London, isang mapagpalang araw ng Linggo sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, folks.